Mga bayani ng Pilipinas, kanilang kontribusyon at sakripisyo. Kumusta mga kahistorya? Ngayong araw babalikan natin ang mga bayani ng Pilipinas na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Simulan natin kay Dr. Jose Rizal. Kilala siya bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang mga nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Hindi lang sa pagsusulat, isinulong din niya ang mapayapang reforma sa edukasyon, karapatang pantao at kalayaan sa pamamahayag. Ngunit, isinakripisyo niya ang kanyang buhay nang ipapatay siya noong Disyembre 30, 1896 dahil sa kanyang mga gawaing revolusyonaryo. Sunod naman ay si Andres Bonifacio, tinaguri ang ama ng himagsikan. Siya ang nagtatag ng Katipunan, isang lihim na samahan na naglunsad ng armado't madugong paglaban laban sa mga Kastila upang makamit ang kalayaan. Pinatay siya sa isang alitan sa loob ng revolusyonaryong grupo noong 1897, ngunit ang kanyang kontribusyon ay hindi malilimutan. Narito naman si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas. Pinangunahan niya ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Siya rin ang nagdala ng laban sa mga Kastila at Amerikano para sa ating soberanya. Melchora Aquino, o mas kilala bilang Tandang Sora, ay tinaguri ang ina ng Katipunan. Tumulong siya sa mga revolusyonaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, lunas at kanlungan. Ang kanyang sakripisyo ay naging simbolo ng kababaihan sa revolusyon. Isa pang mahalagang bayani ay si Apolinario Mabini, ang utak ng revolusyon. Siya ang pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo at sumulat ng mga mahahalagang dokumento na naglatag ng batayan ng gobyerno ng Pilipinas. Nagsulong siya ng prinsipyo ng demokratikong pamamahala kahit pa siya ay may kapansanan. Gabriela Silang, kauna-unahang babaeng leader ng revolusyon sa Pilipinas, nagpatuloy ng laban ng mga Ilocano laban sa pananakop ng Kastila matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, si Diego Silang, isang inspirasyon sa mga kababaihan sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Hindi rin natin malilimutan si Lapu-Lapu, ang unang bayaning Pilipino na lumaban sa pananakop ng mga dayuhan. Pinamunuan niya ang tagumpay sa labanan sa Mactan noong 1521, kung saan napatay si Ferdinand Magellan. Siya ay simbolo ng tapang at hindi pagsuko sa dayuhang impluensya. Si Marcelo H. del Pilar ay kilala bilang dakilang propagandista. Siya ang editor ng La Solidaridad, isang pahayagan na naglalathala ng mga hinaing ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng Kastila. Nangampanya siya para sa mga reformang panlipunan at pampolitika sa Espanya. Si Juan Luna, isang pintor na nagtaguyod ng diwang makabayan sa pamamagitan ng sining. Ang kanyang obra maestra, Spoliarium, ay naging simbolo ng pang-aapi sa mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Panghuli, si Antonio Luna, isang general na namuno sa mga labanan laban sa mga Amerikano. Kilala siya sa kanyang estratehiya sa digmaan at sa kanyang dedikasyon sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Ang mga bayani ng Pilipinas ay simbolo ng tapang, talino at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa muli, paalam mga kahistorya.